Hello! Dito sa ating channel na si Kuya Dens at meron tayong panibagong video. Gaya ng sinabi ko nung nakaraan sa aking content na may ibabalik ako sa aking channel. Kasi simulan ko dito sa mga ganitong klase ng mga naipong tanong din naman. I hope nag-aantay pa rin naman ng sagot yung mga nag-send sa atin ng ganitong tanong dito sa Kuya Dens. Oh, ang init. Galing tong tanong na to sa ating FB page na si Kuya Dens. Dinala ko lang dito sa ating YouTube channel kasi marami na tayong nanonood dito, mga 20, 25, something like that. Okay? So, gawin ko lang dito ko sasagutin, tatag ko na lang siguro or ipopost ko doon sa ating FB page sa si Kuya Dens. Para naman na yung mga nandito na rin nanonood sa ating sa channel ay dito na rin sila makapanood at dumami yung mga natin maging 30, malay nyo maging 50, pwede na rin ano. Ayan. At ito nga ang pangalan ng ating segment na ito. Tinatawag na Payo ni Kuya Dens. Ayan. So wag na tayo magpatagal. Para mas bilis, isang question lang yung ating haharapin. Ano ba? Ang init kasi. Matapos yung mga sunod-sunod na ulan, I hope yung mga nanonood sa atin na nasalanta, na baha ay makarecover kayo at sa ating mga iba pang mga nanonood dyan, I hope nasa maayos kayong kalagayan at mag-iingat kasi sabi ng balita may paparating pa na habagat at mag-uulan na naman. Okay? Anyways, meron tayong tanong dito. Pagsaluhan natin. Pag sinagot ko, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section ng inyong sagot din. And para matulungan naman natin to galing ito kay mga code name na yung ginagamit nila dito. Humerian Mumu. Humerian Mumu. Tumulto. Sayin natin. So, Kuya Dens, what to do sa GF na malakas ang toyo? Adobohin. Joke lang. Ay, mali. What to do sa GF na malakas ang toyo? As in, daig pa nito ang bata kapag nagtatantrums. Kasi raw, dapat princess siya at ganun raw dapat ang turing ko sa kanya. So, she get what she wants. Health. PS, pareho kaming second year college. Akala ko naman adult na. Anyways, ayun, ang kanyang tanong daw, what to do daw sa isang GF na malakas ang toyo. Kuha bote, lagay mo. Sayang yan. Daig pa daw ito bata pag nagtatantrums. Alam nyo, malaki kasi ang isang bagay na ito na dapat nasa gitna ng relationship maturity. Kaya nga doon sa aking mga nire-lecturean dati sa aking mga naging estudyante, senior high school, college, sabi ko it's not time pa para makapagrelasyon kung sa tingin nyo hindi pa kayo matured enough to hold the responsibility of having a relationship. Kasi responsibility din yan no? Yan ang hindi alam ng marami na kapag nakipagrelasyon ka akala nila relasyon lang, responsibility yon. So ngayon nagkaroon ka ng GF na ganyan, kamo malakas ang toyo, patay ka sa responsibility mo dyan ngayon. Ang pinakamagandang gawin dyan is mag-usap kayo ng masinsinan. Ano ba talaga ang aim ninyo sa relasyon ninyo? Alam nang paghiwalay ko kayo, nandiyan na kayo, magtoyoan, ganyan, something like that. Kasi relationship is give and take. You give, you take. She give, you take then. So hindi po pwedeng laging isa lang yung nag-take. Kasi with that, maagang masisira ang relationship at walang maturity doon kung gano'n ang mangyayari sa inyong relationship na may isang lagi nagtatantrums at gustong ituring siyang princess. Hindi gano'n kasi ang relationship. May kumakahol na aso. Ayan. So kapag ganyan, pag-usapan nyo ng maigi, baka hindi pa talaga time para sa inyo ang magpag-relationship. Ito yung pinakamagandang kahol ng aso. Ito yung pinakamagandang masasabi ko sa inyo. Kung hindi pa kayo matured enough to hold a responsibility for a relationship, huwag muna kayo magpagrelasyon. Second year college, marami pa pwedeng gawin yan. Bata pa yan. Diba? Kung masangayit sa kanyang aso. Si Arf Arf. Anyways, yan, pati aso nagagalit, diba? So, ganon. Makapag-usap kayo, mag-usap kayong dalawa. So, tingnan nyo muna. Ano ba yung pinupoint tong aso? Ba't kumakahuli siya? Ano ba yung aim ninyo? Bakit kayo nakipagrelasyon? Ano yung pinaka-goal ninyo? Is it that mag-fling? Pagka ganon, mababang foundation ng relationship, hindi mag-work yan. Is it to have a future
family, kayo magkatuluyan. With that, dapat merong ina-adjust. Hindi pa pwedeng isa lang yung nag-a-adjust, kasi kung isang side lang ang nag-a-adjust, malaking problema yan. So, ganon. One, again, usap pa yung maigi. Ano yung goal ninyo? Ano yung gusto nyong mapangyari sa gitna ng relasyon ninyo? Kung wala kayong malabong goal dun sa relationship niyo, ibig sabihin, wala. Pinasok nyo lang yung ganyang situation dahil may magkaroon lang ng relationship. Two, give and take, both sides. Hindi po pwedeng isa lang ang may nagtitake, may nagigive. Hindi pwede yun. Kung ang feeling mo as a girl ay princess ka, dapat ganun ang turing, kung anong gusto mo, yun ang makukuha mo, hindi relationship ang kailangan mo. Kailangan mo alipin, no? Kalipin, ganun. Okay? Sa guy naman, ayun, uulit-ulitin, no? Kung kausapin mo maigi. Ay, nako. Kasi naman, no? Ang hirap kasi, kutusan. Mga ganitong klase ng relationship na para bang binuo lang para maglandian sa isa't isa. So, attend nga kayo ng seminar sa akin. Di joke lang. Basahin nyo yung sinusulat kong libro pag natapos. Papaliwanag ka doon ano ba talaga ang responsibility ng pagkakaroon ng relationship. Sa panahon kasi ngayon, parang relationship, basta na lang magpag-usap, basta na lang magkaroon ng, gusto na, tayo na, walang goal, walang kung ano-ano pa man. At the end of the day, pag hindi na masaya, bye-bye. So, tsaka pagka may relationship, involve ang parent. Yan ang pinakamaganda kasi sila nandun na sila sa point na yun. May papayo sila sa inyo na ikabubuti ng inyong relasyon. Second year of college, aral pa kayo. Na ibang pwedeng pagdaanan. At maturity is the best to bring pagka pumapasok sa isang relationship. I hope na nasabi ko at napayuhan kita, natulungan kita. Kung napapanood mo itong video na ito, Homerian Mumu, at sa mga gusto mong payo sa kanya, dyan nasa baba ang comment section, comment kayo dyan, tulungan nyo ito. Ayan. At para sa mga future na hihingi ng payo, yan, meron akong ilalagay na G-form dyan. Pwede kayong sumulat dyan. At sa mga nagnanais pumasok sa relasyon, mag-isip-isip kayo ng 100 beses. Kung hindi pa kayo mature, kayo papasok dyan para hindi kayo susulat-sulat ng ganito sa akin. Yan, tinotoyo. Yung toyo, ginagamit lang yan sa adobo o kaya sa sawan. Hindi dinadala sa relationship. Although minsan talagang may natural tinotoyo ang lalaki at babae, pero alam nyo, hindi yan dapat nagiging problema sa relationship. Sasabihin ng iba dyan, mahal mo naman dapat pagbigyan. Hindi. Ang pagmamahal, hindi parating siya lang ang iintindi, dapat both ways yun. Alright, so siguro magkita tayo ulit sa susunod na videos. Para sa mga nagtatanong pa, yan, tignan natin sa susunod na video, baka seryoso naman yung tanong. Anyways, salamat Kuya Dens. Hanggang sa susunod na payo ni Kuya Dens.